Inalis na ng COMELEC Division ang suspensyon ng proklamasyon ni Attorney Harold Respicio. Pinag-utos na rin ng dibisyon na muling mag-reconvene ang Municipal Board of Canvassers para maiproklama na ito bilang nanalong Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Si Margot Gonzalez magbabalita. Kung dati ay palaging seryoso at matapang sa kanyang mga pahayag, ngayon ay all smiles na si Attorney Harold Respicio sa kanyang Facebook video. Matapos kumpirmahin na tuluyan na siyang maipoproklama ng COMELEC. Chairman George, best friend, King George, thank you so much for lifting yung suspension ng pag-proclaim sa akin bilang Vice Mayor ng bayan ng Reyna Mercedes. I love you, King George. Mwah! Reyna Mercedes, I'm coming, baby! Ito'y kasunod ang naging desisyon ng COMELEC First Division na i-lift na ang suspension ng kanyang proklamasyon. Matatandang pansamantalang pinigil ng poll body ang kanyang proklamasyon bunsod ng isang nakabinbin na disqualification case na isinampa ng COMELEC Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan. Sa inilabas na order, ipinag-utos ng dibisyon na mag-reconvene ang Municipal Board of Canvassers para maiproklama na si Respicio bilang nanalong Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Nakilala si Respicio sa social media dahil sa kanyang lantad at matapang na pahayag na posibleng manipula ang mga makina ng COMELEC. Isang issue na naging nitsa ng reklamo laban sa kanya dahil umano sa pagpapakalat ng fake news. Pero ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Garcia, ang desisyong ito ng dibisyon patunay na hindi nagpapadala sa personal na sentimento ang komisyon. Kahit na wala naman siyang motion na pinapay dito sa komisyon, ay may narapat ng COMELEC Division na i-lift na yung kanyang suspension. Elected na naman na din siya at gusto lang natin patunayan din, at least sa buong komisyon, sa sambayanan, hindi po na-emerson ng COMELEC, wala po kami hinanaing sakma ng loob or sakit ng kalooban, kahit na bagamat kabi-kabila yung mga kapatutsado niya, banat niya sa komisyon, wala pong effect sa amin yon. Nilinaw naman ng COMELEC na ang kautusan ng dibisyon ay hiwalay at walang kaugnayan sa inahaing petisyon ni Respicio sa Korte Suprema kung saan humiling ito ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa suspensyon ng National Board of Canvassers. Ayon kay Garcia, hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court. Samantala, nilinaw naman ng COMELEC Chief na hindi pa binabasura ng COMELEC Division ang DQ case laban sa kanya. At kung sakaling mapagdidesisyonan ng poll body sa hinaharap na siya i-diskwalipika, maaari pa rin tanggalin sa pwesto si Respicio. Paliwanag ni Garcia, hindi nawawala ang jurisdiksyon ng poll body sa mga lokal na kandidato kahit sila ay naiproklama o nakapanumpa na sa pwesto. Samantala na natin namang suspendido ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List. Ayon kay Garcia, kasalukuyang iniimbestigahan ng Law Department ng COMELEC ang mga aligasyon laban sa first nominee ng party list na si Drixie Cardema matapos naman nga tuklasan na hindi Cardema ang kanyang tunay na apelyido. Inaalam na nila yung mga nomination documents na sinabit sa amin, tinitingnan, kasi tatandaan po ng lahat without preempting yung gagawin ng Law Department namin, na ang lahat po kasi ng sinasabit sa aming mga dokumento, lalo na patungkol sa nomination, ay under oath. Pinapanumpaan po yun. So, kinakailangan makatotohanan yung pong lahat ng nakalagay doon. Ang stage name kasi pinapayagan natin at saka yung nickname, di ba? Kahit naman doon sa ating mga certificates of candidacy, pinapayagan. Kaya nga po gusto yung pag-aralan ng Law Department kung yung ba ay ginamit ng stage name o ginamit mismo as name. Family name ba talaga ang nilagay o stage name siya nilagay? So, yan ang tinitingnan ngayon ng Law Department. Nilinaw din ni Garcia na iba pa ang usapin sa isyu ng accreditation ng party list, agad naman daw nalang re-resolbahin ng komisyon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.